Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehiyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong magkasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taus-pusong nagagalak na kayo ay aming makakasama sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay ng salita ng Diyos. Isang mainit na pagbati rin sa atin sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig dito sa YouTube at sa AWR 89.1. Gayon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa British Columbia, Canada, sa Pennsylvania, sa Norway, sa Burbank Kinsdale Film Church, at sa lahat ng panig ng mundo, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit sa na pag-ibig sa Kanyang mga pinangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission, si Pastor Marvin Diaz. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Maganda at mabuti, Pastor Jones, Pastor Ray. At nais ko rin pong batiin ang ating mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig at nanonood sa programang ito. Nawa pagpalain sila ng ating Panginoong Hesus. At syempre, kasama din natin ang Sabbath School and Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission, si Pastor Relino Urbi. Magandang oras po sa inyo, Pastor Ray. Magandang oras sa lahat ng mga nanonood, ganun din sa AWR, ang mga nakikinig sa GSAT Channel 33. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat patuloy kayong nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Ganun din ang mga kapatid natin sa Lukban, mga Rondalia, ganun din ang mga Tagaytay Central at sa Santa Elena, at ganun din sa Camarines Sur at Norte. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat, Pastor, sabi, batiin niyo kami at patuloy kaming nananatiling sumusubaybay. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain kayo mga kaibigan, mga kapatid, lahat ang mga nanonood dito sa Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat, Pastor. Tayo po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat Mga Aral ng Pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Naanayaan ko ang lahat na buksan ang kanilang Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At upang higit tayong patnubayan ng banal na Espiritu, tayo po ay dudulog sa panalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na manguna sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kayo po na makapangyarihan sa lahat. At kung saan nanggagaling ang kaisipan, kami po ay dumudulog po sa inyo. Aming pong pag-aralan ang iyong mga salita. Makiusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang aming mapag-aaralan, ito ay magbigay sa amin kalakasan ng pananampalataya at pagkaunawa sa iyong mga salita. At ito ay magbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya habang kami po naghihintay sa inyo. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Marvin. Tayo po ay nasa pangsampunan na leksyon ng ating pag-aaral
sa trimestring ito na may pamagat na ang tunay na Josue. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa unang Korinto 10:11. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaibigan, madaling maunawaan kung paano ginagamit ng Biblia ang tipolohiya. Ang tipolohiya ay pag-aaral ng mga simbolo at anino ng mga bagay na darating. Ito ang ating pag-aaralan ngayon dahil ang Biblia ay gumagamit ng tipolohiya ng mga tao, mga pangyayari at mga institusyong nagsisilbing larawan o paunang pahiwatig ng mas dakilang katotohanang natutupad kay Kristo. Halimbawa, si Adan ay larawan ng isang darating sa Roma 5:14. Ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto o Exodus ay larawan ng pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tabernakulo ito naman ay anino ng mga bagay na nasa langit ayon sa Hebreo 8:5. Ngayon, ating makikita sa ating pag-aaral si Josue na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Panginoon ng Kaligtasan ay isa ring ganitong larawan. Pinapakita ng kanyang buhay at paglilingkod ang daan patungo kay Jesus, ang tunay na Josue, na umaakay sa kanyang bayan patungo sa walang hanggang lupang pangako. Kanya sa pag-aaral nating ito ay pagninilayan natin ang tatlong mahalagang katotohanan, ang tatlong punto na ating makikita sa ating leksyon. Una, shadows, pangalawa, servant, at ang pangatlo ay salvation. Nag-uumpisa lahat sa letter S. Unahin natin ang unang punto, shadows. Pastor Marvin, ano yung background na nakita mo dito sa ating leksyon tungkol sa typology, itong unang punto na shadows? Itong pag-aaral natin ito, Pastor Jolis, Pastor Ray, ay isa ito sa theology na tinatawag nating typology. Yung type and anti-type. Yung tinatawag na type, yun yung shadow. Anino. Anino. Yung anti-type, yun yung reality. Tingnan natin Hebrews 10:1. Ito ay sample para maintindihan natin yung ating pinag-uusapan dito na type and anti-type. Hebrews 10:1. Iyamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng gayunding mga alay na laging nihandog taon-taon. Kaya pag tignan natin, ito para maintindihan natin yung tinatawag na type and anti-type. Kukunin natin ang example na yung Passover. Yung Passover lamb. Yung Passover lamb, ito yung ginawa nila doon sa Egypt. Yung Passover lamb ay sinisimbolan ito ni Jesus Christ. Okay? Tapos yung dugo doon sa Passover lamb, yun yung kanilang inilagay doon sa doorpost. Sa doorpost. Doon para sila ay maligtas. So the blood na sinumbulan ng Passover lamb, yung dugo ng Kristo doon sa Kalbaryo, yan, yun yung nanghugas sa ating kasalanan. At yung Passover lamb na yun ay pag kinain nila yung laman noon, yan, di ba yung Passover lamb dapat kainin nila. Pag kinain nila yon at yun ay type, yung anti-type ay yung pagkain din na sa New Testament doon sa tinatawag natin na Lord's Supper.
Yan, kaya ito yung anino, ito yung reality. Kaya itong pag-aaral natin ito ay si Joshua, yun yung type, Anino. Oo. yung anino, si Kristo, yun yung Reality. Reality. Ay, yun lang yung ating lesson. Yan, kasi yung true Joshua. Kasi sino yung true Joshua? Yung true Joshua ay ang ating Panginoong Jesus. Kasi pag titignan po natin kanina, yung sa introduction ni Pastor Joles, dinefine na yung kwan yun eh. Dinefine na niya yung type at saka yung anti-type. So, pag titignan natin, yung shadow, kasi dito, yung unang outline natin ay shadow. The typology points to Christ. Paano yon? Si Joshua, ano ibig sabihin ng Joshua? Anong ibig sabihin ng Joshua? The Lord saves. Okay, Joshua. Pag kukunin mga doon sa Hebrew, Yehoshua. Yehoshua. Yan yung I don't know kung tama yung pag-pronounce ko. Yehoshua. Jesus saves. The Lord saves. Yan yung ibig sabihin ng Yehoshua. Now, Yeshua is the Lord saves. So, ibig sabihin noon, yung dito sa Old Testament, ito yung antitype. Kaya minsan mayroong mga Joshua na Joshua lang daw ang nagliligtas. Hindi si Jesus Christ, Joshua lang. Pero yun ay pag-aralan mo ang etymology, pareho lang yun. Di ba? Pero ito, yung pinag-aralan natin, ito yung shadow, si Joshua, siya yung nag-lead ng mga tao doon sa promised land. Then Jesus Christ, Yeshua, the Lord saves, dahil sa Kanya, siya naman ang magdi-deliver doon sa heavenly Canaan. Kita natin, ito yung pag-aaral ng typology. Kaya, the true Joshua, ito yun yung Old Testament, ito yung shadow. Yung New Testament, ito yung reality. Kaya marami ito. Pag pag-aralan mo ang typology sa Bible, marami ito. Kaya itong lesson natin, isiniruin lang niya na si Joshua ay type ni Jesus Christ na nagdala doon sa promised land. Ang ganda, sa kabilang banda, Pastor Jules, Pastor Robin, gusto kong i-describe natin yung typology at saka prophecy. Dahil yung typology ay napakaganda ng mga simbolo ito upang maintindihan natin yung hula. Dahil yung typology is prophecy through symbolism. Para mas madali nating maintindihan kung ano yung hula. Kasi yung hula, yung sasabihin mo ngayon, yung mga bagay na mangyayari sa kinabukasan. Yung typology naman ngayon ay, yung sinasabi ni Pastor Rabin, na yung sasabihin mo, ginagawa mo ngayon ay mayroong tinuturo sa kinabukasan. Inaanino yung kinabukasan. So, bakit natin pinapag-aralan ito inilabas ito ng ating leksyon, itong typology. Bago natin sagutin yon, yung pag-aralan natin, yung kahalagahan yung isa sa mga kahalagahan ng typology na sinasabi dito, sa karanasan ni David, Pastor Jules, yung pakibasa mo doon sa Psalms 22 verse 1, kung ano yung sinasabi ni Haring David tungkol sa kanyang buhay. Pero meron siyang inaanino o kaya reality doon sa mga bagay na darating. Yung sa Psalms 22 verse 1, meron ito yung bagay na sinasabi ni David na sinabi din ng ating Panginoong Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Ito yung sinasabi kanina, kaya pinapag-aralan yung typology, ito yung type, anino, na ito'y si Haring David ay sa hirap ng kanyang pamumuno, sa hirap ng kanyang buhay, ay siya ay dumadaing sa Panginoong
Diyos. Kagaya din ng ating Panginoong Jesus, no, alam natin sa Matthew 27 verse 46 na sinasabi niya na, anong sabi niya? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinapabayaan? Ang pangalawa dito ay napakagandang typology na pinapag-aralan natin na shadows dito sa unang punto ay doon sa 22:18. Pakibasa, Pastor. Sa Psalms din, 22:18 din. Psalms 22:18 na ito'y naging karanasan ng ating Panginoong Jesus nung inalis o hinubaran siya. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasutan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. You see? Pagkatapos, pag doon sa John 19:24, anong sinasabi pa? Pastor, para mas marami pa tayong makikitang typology kung bakit inilalarawan ang mga ito sa banal na kasulatan. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin, kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Ito ay upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, pinaghatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking balabal ay kanilang pinagpalabunutan. Nakita niyo mga kapatid, yung importance ng typology na merong inilalarawan ang mga bagay na sinasabi sa banal na kasulatan dito sa Old Testament at tinutupad, pinufulfill dito sa New Testament sa ating Panginoong Jesus. Bakit ito, mga kapatid, napakahalaga? Ang pinakarason nito ay matatagpuan sa 2 Peter, Pastor, 1:12, kung ano ang sinasabi dito, na pinakarason bakit natin ito pinapag-aralan. Totoong itinuturo lahat kay Kristo itong mga bagay na ito. Pero merong sinasabi si San Pedro. Anong sinasabi niya dyan? Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalaala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo. Yan, mahalaga. Pag nakikita na natin na ito yung mga tipo na nilalarawan ay na-fulfill na yung reality ni Pastor Marvin sinasabi. Anong sinasabi ni San Pedro? Ipinapaalala ko sa inyo sapagkat pag ito'y naintindihan ninyo, sabi niya, tumitibay ang inyong pananampalataya. So lahat ng mga bagay ito, yung layunin ng Panginoon Diyos, na kung nakikita na natin na ito, nababasa natin at nangyayari na, at mangyayari pa sa kinabukasan, patuloy na ito'y nagpapaalala na tayo'y patuloy na nananatili, tumitibay sa pananampalataya sapagkat nangyayari na sa ating kapanahunan, mga kapatid. Kaya ito'y isang paalala sa atin. Itong typology na ito na dapat tayo ay patuloy na nananatili, tapat, at lumalalim ang ating kaalaman. At anong tawag niya sinasabi niya? Tumitindi, lumalago sa ating tumitibay sa ating pananampalataya. Salamat, Pastor. Kaya pag tignan natin, Pastor Jules, pag bumalik tayo dun sa ating memory verse, ang sabi dun ay, these things happen to them as an example. Yun. Nagbigay siya yung typology, example ito, para sa ganun, tayo na namumuhay ngayon, pag titignan natin yung nangyari sa Israel na dinala doon, ay ibig sabihin nun, mangyayari din sa hinaharap. Nagbibigay assurance sa aking pananampalataya at sa pananampalataya ng bawat isa kasi nagbigay ito ng example. Para sa ganon, itong example na ito, pag tinignan natin na nangyari, magbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Okay. Kagaya ng promised land. So yung Kanaan ay isang promised land. Meron din tayong typology na promised land, yung langit na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Pastor? So yung types na ating binabanggit dito ay it is not the end in themselves. Ito yung sinasabi natin na they were divine signposts pointing to Jesus Christ. So kagaya ng isang mapa na gumagabay sa traveler sa kanyang destination,
gayon din, ang biblical types ay ito yung nag-guide sa atin patungo sa ating Panginoong Hesukristo, the true fulfillment of every symbol. So nakita natin sa ating leksyon ngayon sa una na shadows, the principle of biblical typology, na kung saan ay lahat ng mga bagay na ito ay yung Old Testament, it foreshadows. Yung New Testament, it fulfills the shadows, yung ating pinapag-aralan. And in Jesus Christ, all promises find its fulfillment sa Kanya. So napakaganda yung ating unang nakita dito sa ating punto na shadows. Tayo itutungo sa pangalawa na punto, letter S, servant. Pastor Marvin, ano yung nakita mo rito sa ating pangalawang punto? Servant, Joshua as the type of Christ. Pag tingnan natin ito, yung servant, kasi yun yung isiruin natin yung lingkod. Yung pag-aaral na yun na siyang lingkod ng Panginoon. Nung kanyang tinanggap yung responsibility, ano yung type, yung type, kasi hindi na wag tayo alis doon sa type at saka anti-type doon. Ano yung type nung yung kanyang tinanggap yung responsibility, ano yung mission ni Joshua na gaganapin. Ang mission ni Joshua na gaganapin ay to lead the people to conquer the land of Canaan. Yun yung mission niya. Yun yung responsibility. Kasi pag tinanggap na yun at it's only for the title, hindi naman niya gagawin, so walang silbi yun. That's the type. Now, ano yung anti-type naman? Ano na yung anti-type? Now, si Jesus Christ naman yun, dahil sa Kanya, it leads the believers to the heavenly Canaan. Wag tayong alis doon. Ito ay servant. Yung term si Joshua is a servant of God, and Jesus Christ doon sa gospel, especially doon sa book of Mark, yun ay servant. Ilinirawan niyo yun na servant. So both of them, the type is Joshua will lead the people to the physical land of Canaan, and Jesus Christ is to lead the believers into heavenly Canaan. Yan, nakita yung one. Then, yung conquest, pag titignan natin, the conquest is through the leadership of Joshua, they will defeat the Canaanites. That's their physical enemies. Okay? Then, on the other hand, the antitype, Jesus Christ will defeat the spiritual enemies. Huwag na ngalis yun. Kaya napaganda nga itong one natin napaganda itong lesson natin. So both of them, they are servant, and Joshua and Jesus Christ, ito yung typology na nangyari sa context na ito, kasi yung ating pag-aaral ay servant, Joshua as the type. So, type yun. Kaya pinakita ko rin yung reality para sa ganon, maintindihan ng bawat isa sa atin na ito yung tinutubok ng ating lesson. Isa pa doon na nakita ko ay yung servant na sinasabi dito. Yung una, noong si Josue ay lingkod ni Moses. Sumusunod si Josue noon kay Moses. Pero nung namatay na si Moses, si Josue na ngayon yung inatasan ng Panginoon Diyos na mamuno, ay naging salita na sa bandang huli ay lingkod ng Panginoon Diyos. So, lahat ng mga ito ay isa sa mga nagbibigay na ang pagiging lingkod ni Josue ay tapat na naglingkod kay Moses. Ganon din ang ating Panginoong Hesus, tapat na naglingkod sa kanyang Ama. Na kung ano ang kanyang mithin o kalooban ng kanyang Ama na nasa langit,
ang ating Panginoong Hesus ay tapat na naglingkod. Ang maganda pa doon na sinabi dito ay yung ipinamahagi ni Josue ang mana sa lahat ng mga Israel. Dagdagan ko yung sinabi ni Pastor Marvin. Si Jesus naman ay binigay niya ang mana ng buhay na walang hanggan sa bawat isa. Saan matatagpuan? Sa Efeso 1, versikulo 11 na sinasabi doon na si Jesus dahilan sa Kanya ay, sabi Pastor? Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Yan. So, kung ang bawat isa sa atin ay magiging ganito, napakagandang itsura, mga kapatid. Isa pa dito, gusto ko ba, Pastor Jules, na pakibasa yung sa Josue 24:15. At hinimok ni Josue noong tapos na ang bayan ay patuloy na maglingkod ng tapat sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoryo ng lupay nila ay iyong titirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yun din, mga kapatid, yung sinabi ni Josue sa mga bansang Israel na hinihimok niya ang mga tao na maglingkod sa Panginoon Diyos. Ganon din ang ating Panginoong Jesus na sinasabi niya sa Lucas 9, versikulo 23, na ang Panginoong Jesus ay hinihimok niya ang lahat ng mga tao, ang mga lagad, na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakaganda, very consistent, Pastor? Yung sinasabi ng Old Testament at saka New Testament na ito'y nagkakaisa, na ito'y kung paano sila nagkakaisa, na napakalayo naman ng isa't isa ng mga sumulat dito. Bakit? Hindi sila yung author Writer lang sila, di ba? Na ang pinaka-author dito ang ating Panginoon Diyos, na siya ang nakakita ng lahat ng mga bagay na nakaraan at sa kasalukuyan at ganun din sa kinabukasan ng bawat isa sa atin. Kaya napakagandang mensahe ito para sa atin. Na tayo'y patuloy na maglingkod. Kaya pag titingnan natin na Pastor Ray, Pastor Jules, yung tabernacle, inilagay nila doon sa gitna nila. Di ba? That's the presence of God. Yeah. Pero bakit lahat ng makikita doon sa tabernacle, nagpo-point lahat, nagtuturo lahat sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin noon, gustong ipaintindi ng ating Panginoong Hesus the nations of Israel na siya lang yung sentro. Siya lang yung true, siya lang yung kaligtasan. At ito, bakit niya ginawa yon? Kasi yung pag-aaral ng typology, ito ay nagpapatunay na para maintindihan ng tao. Kasi yung shadow, ito yung larawan na on the human level para maintindihan natin yung heavenly reality. Kasi ito yung ginamit na illustration Kaya mas madaling intindihan yung kaligtasan kung mayroong nakikita na shadow. Di ba, yung shadow. Pero yung shadow, hindi yung permanent. Mayroon yung katapusan. Totoo talaga. Totoo. Kaya minsan ang nangyayari kasi in the New Testament, they ponder upon yung type na napabayaan nila yung antitype, yung reality. Kaya tayo ngayon, mga bilang isang Kristiyano, we are living, sabi nga natin kanina, yung sa ating pinag-aralan nung last week, na we are prisoners of hope. Kaya pag titingnan natin yon as a prisoners of hope, dapat natin intindihin yung salvation na itong type at antitype ay mahalaga ito. Na
yun sana ay hindi tayo aalis doon sa pag-asa na yon. Bagkus magbibigay ito sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Kasi nangyari na ito, ang hihintayin na lang natin yung reality, yung anti-type, itong type nangyari ito. Kaya very rich, mayaman sa typology ang turo ng Bible para maintindihan natin in our human perspective at maintindihan natin yung divine perspective. Kaya mayroon itong type at saka anti-type na ito ay inilarawan doon sa buhay ni Josue para makita natin ngayon, kasi tapos na yan eh. Tayo ngayon, tinitignan natin ngayon ito para maintindihan natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay, napakaganda yung ating mga pag-aaral, ano? Kasi sinasabi na yung mas mapalad tayo kasi doon sa lumang tipan ay hindi nila nakikita yung realidad. Ngunit tayo ngayon ay nakikita natin, may lens tayo na yung nangyayari sa Old Testament ay may katuparan sa New Testament. Na yung ginawa ni Josue bilang isang servant ay ito'y nangyari sa ating Panginoong Hesukristo bilang isang servant sa katuparan. Yung sa banal na kasulatan, Pastor, sa New Testament, sa Colossus 2, di ba alam natin yon? May tinutukoy dito na anino na magsisidating sa bandang huli, na ito'y inilalarawan ng ating Panginoon. Colossus 2, 14, alam natin yan. At saka 17. Na pinawi ng sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin. At ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. 17. Na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yon ang tinutukoy sa atin, mga kapatid. Minsan, nagiging problema ito sa diskusyon, sa mga doktrina. Ganun pa man, ang mga anino na ito, na alituntunin, na larawan na sinasabi, ay mga palatuntunan laban sa atin. Ano yung mga yon? Yung mga seremonya. Yung mga pagtungkol sa paghain, paghandog, kung ikaw ay nagkasala. Na itong lahat na ito ay anino ng darating. Sino yon? Si Kristo Jesus, yung sinasabi sa kanina ng Pastor Robin na santuario. Lahat ng mga ito ay anino ng darating. Sino? Si Kristo Jesus na kanyang katawan na sinasabi na napako sa krus. Kaya ito'y mahalagang bagay, mga kaibigan, mga kapatid, na maintindihan natin ang kahalagahan ng type at saka anti-type na ating pinapag-aralan dito sa ating leksyon, Pastor Jules. Kaya ikon yun eh, yung other term ay prefigured. Yung deeper theory, yung ginagawa yun ay prefigured. Para bang hindi lang sinisimbolo. Ito yung nanguna para patunayan kung ano yung totoo talaga. Okay. Tinutukoy siya. So, ito, nakita natin dito sa pangalawang punto na kung saan yung sinasabi natin that what Joshua began ay tinuloy ng ating Panginoong Hesukristo, dahil si Josue ay dinala ang Israel doon sa sinasabi natin na land of rest. But Jesus brings believers to the life of rest, na kung saan yung servant of conquest point to the Savior, yung completion lahat ng mga bagay na ito na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. So napakalaga na yung ginawa ni Josue that led Israel into temporal rest. Jesus leads His church today into eternal rest. Okay, tayo ay dadako na sa panghuling punto ng ating leksyon ngayon na salvation. Salvation, Jesus the true Joshua and our only hope. Pastor Marvin. Maganda ito eh. Kasi nakita na natin yung type at saka anti-type. Now,
we concentrate now on Jesus Christ, the source of salvation. Kaya doon sa Greek nga may sabing in Cristo, in Christ. Yeah, in Christ, it means to say the salvation is fulfilled. Yeah. Kaya napakaganda ito eh. Wala namang ibang salvation eh. In the Old Testament times, especially doon sa Book of Joshua, lahat pag nakita mo yun, pag nakigera sila, sinubdyo nila, and so on, is always in the mercy of Jesus Christ. Kaya, ngayon, in the experience of the church, yung church na yun, ang fulfillment pa rin, na kay Kristo pa rin. And even at the end, yung sinatawag natin, eschatological fulfillment, at the end, ang kaligtasan ay kay Kristo pa rin. Pag titignan natin. Kaya, minsan, sa ating pag-aaral, sabi nila, tayo, mga Adventist, sabi nila, ay para bang we are saved by keeping the law. Hindi nila naintindihan that salvation is always in Christ. By His grace. Yun ang salvation. Then, paano pumapasok ito? Paano pumapasok ito? Kinakailangan din kasi, pag yung tao ay maligtas, kinakailangan din yung kanyang obedience. Hindi yung pag naligtas na siya, nagiging suwail na yon. Hindi ganun eh. Doon sa Promised Land, nung nasubdyo nila dalan, ang bilin sa kanila ay to become obedient and be faithful to God. Yun yung ipinako yun. Kaya yung binasa ni Pastor Ray kanina, as for me and my house, di ba? Actually, yun ay isang choice at saka confrontation yun eh. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya ito, the true Joshua is our Lord Jesus Christ. Pag titingnan natin, deliverance sa Kanya lahat, salvation, grace, and our hope in Christ. Okay. Yung napaganda yung unang mga punto natin kung paano natin kinumpara si Josue at saka ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, pumunta na tayo sa katuparan ng ating Panginoong Jesus na siya yung true Joshua na sinasabi sa ating pangatlong punto na siya yung binubukalan ng kaligtasan. At patuloy pa rin natin inihahalimbawa ang ating Panginoong Jesus kung ano yung ginawa ni Josue para lalo nating maintindihan yung significance nung ating Panginoong Jesus na ginawa niya sa ating buhay. At ang magandang karanasan dito, yun sa Joshua 5:13-15, ikwento lang natin, Pastor, maalala natin sa nakaraan, na sino ka? Nasa kalagitnaan sila ng labanan. Alam mo naman, paglabanan ay may nagpakita sa'yo, magugulat ka. Sino ka? Hindi mo man kilala. Nagpakilala kung sino yon. Ako ang kapitan ng hukbo. Ang sabi niya doon? Hukbo ng Panginoon. So, nandun na yung true Joshua. Nagpakita kay Josue. Ako yung hukbo ng Panginoon Diyos. At paano alam ni Josue yun? Maalala niya yung sinabi ni Moses na sabi niya, ng Panginoon kay Moses, tanggalin mo yung iyong sandalya dahil ang lugar na ito ay banal. Yun din ang sinabi nung hukbo ng Panginoon kay Josue na tanggalin mo yung sandalya. So, nagkaroon ng relationship nito. Nagkaintindihan na ito yung tunay na true Joshua. Ang ating Panginoong Jesus na siya yung kapitan ng hukbo na tagapagligtas. Pag sinabi nating kapitan, the captain of our soul, Jesus Christ, pag sinabi ng kapitan, ano ang ginagawa ng isang kapitan? Siya ay namamahala. Tinitingnan niya kung ano yung kalagayan. Siya ang namamagitan. Siya ang nagtatanggol. Siya ang nagliligtas.
Siya ang nangangako sa lahat ng mga bagay. Wala ka nang dapat alalahanin pa kung ang ating Panginoong Hesus, the true Joshua na sa ating leksyon, ay kapitan ng ating buhay. Siya na yung ating tagapamahala, tagapamagitan, lalo na siya ang ating nagtubos ng ating kasalanan. Siya ang maglalaban sa atin, kagaya ni Joshua. Siya ang nagbibigay ng rest para sa atin, kagaya ni Joshua. Na kay Kristo, nagkakaroon tayo ng yung complete, yung tunay, at yung walang kapintasan na buhay o kaya kapayapaan na ibinibigay at niaalok ng ating Panginoong Hesus. The true Joshua, mga kapatid. Kaya ang gagawin lang natin, gaya ng mga sinabi nung una, mga kapatid, ay mga leksyon natin, tanggapin natin. Kaya yung fulfillment, the fulfillment of antitype, tingnan natin doon sa, punta na tayo doon sa fulfillment, Revelation 21:3. Ito ay, Revelation 21 ay wala na itong kasalanan. 21:3, anong sabi doon, Pastor Jules? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay nanirahang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Tingnan mo yung sa Old Testament time, yung tabernacle, yung sa physical na anyo lang. Ito na yung real that Jesus Christ or God Himself will be with His people. Yan, di ba napakaganda? Kaya yung true Joshua na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Before, He pitched His tent. But now, pag maligtas na yung mga tao, kasama na natin siya forever. Kaya napaganda itong lesson natin na the true Joshua. Na inilarawan niya lang yan, yung kay Joshua na mismo, but Jesus Christ is a true Joshua that will dwell with us forever. Okay. Kaya itong leksyon natin na tipo, lalo kung naintindihan, ang layunin, gawain, at saka gagawin pa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Si Hesus mismo na true Joshua, kurumpara niya sarili niya kay Joshua. So ano yung ginawa ni Joshua? Pinaglaban niya lahat. Literal talagang nangyayari. Pangalawa, sinabi ni Pastor Marvin, yung santuario, yung tabernakulo. Kung ano yung nangyayari doon sa tabernakulo, doon mo makikita kung ano yung mga nangyayaring literal na buhay. At ikinumpara niya kay Kristo. Siya yun. So, ibig sabihin, mas madali mong maintindihan ang gawain ng ating Panginoong Hesus at lalo ka pang mapapaigting ang iyong panampalataya at sinusuko ang buhay mo sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay mamuhay o kaya pangunahan ka ng ating Panginoong Hesus upang ikaw at ako, tayong lahat ay magmamana doon sa ipinangako niyang promised land na kagaya ng ipinangako ni Joshua, ang Panginoong Diyos kay Joshua sa mga Hudyo na promised land. Kaya yung salvation na yan ay sa panahon ni Joshua, He put them to have rest in the promised land. Doon sa land of Canaan. Kasi na-conquest na nila yun eh. You just imagine, from slavery to the final rest. Di ba? From Egypt to the land of Canaan. Now sa atin ngayon bilang isang Kristiyano, from our slavery of sin to the heavenly Canaan. Yun yung mga typology na ating malaman sa take-away ng ating sa ating lesson. So, the final inheritance and the final rest will be in heaven when we will dwell together with the true Joshua. Wow. Okay. Wala na tayong battles na matatalo tayo, kundi lahat na battles natin sa buhay, lahat na hamon natin sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid, ay when we have the true Joshua, Jesus Christ, ay mananalo tayo. Ganun pa man, ang sinasabi ni Ellen White dito sa Patriarchs and Prophets 480, sabi niya, as Joshua led the children of Israel into the earthly Canaan,
So Christ will lead His faithful ones into the heavenly. So, wala na tayong gagambalahin pa, alalahanin pa, mga kaibigan, kapatid, na kung papaano nakita natin sa kwento, dito sa banal na kasulatan, sa panahon ng mga Hudyo, mga Israel, sa pamangunguna ni Josue, ay lahat ng mga ito'y nangyari nung unang panahon nila. Ganyan din ang gagawin ng ating Panginoong Hesus, na yung rest, kapayapaan, kaligtasan at buhay na walang hanggan ay kay Kristo matatagpuan. Mag-umpisa dito sa lupa, pagtanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. At reality, Pastor, doon sa langit na bayan. Kayo yun ang ating inaasam ng bawat isa sa atin, na patuloy tayong naglilingkod na may katapatan. Patuloy tayong nagbabahagi, mga kapatid. Dati lang ang kaligayahan natin ay doon sa pagbabahagi. Kaya nga't ang mga leader ng iglesia, kami mga pastor, mga kapatid, natutuwa kami. Hindi lang dahil sa kami ay naglilingkod, kami ay nangunguna sa mga kapatid, sa pagsamba, lahat ng mga bagay. Ang aming kaligayahan ay kung makita namin ang bawat isa, bawat lingkod ng Panginoong Diyos na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, Pastor Jules, ay maglingkod na may katapatan sa pamaraan ng paano? NDRIL, Pastor. Sa pagbahagi ng salita ng Panginoong Diyos, Pastor Jules. Dahil yung pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos ay isang revival yon, isang pagpapatibay ng pananampalataya yon, at lalo na isang kasiyahan sa langit at kasiyahan natin ba lahat, Pastor. So kay Jesus, the true Joshua, ay magkaroon po tayo ng kaligtasan, pero yung kaligtasan na yon ay ibabahagi naman natin sa iba upang mas marami ang maligtas, Pastor, pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yun yung fulfillment ng lahat ng mga pangako ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Pastor Jules. Gusto kong i-summarize na yung pangatlong punto na diniscuss ng ating mga kasamahan kay Pastor Marvin na si Pastor Ray sa tatlong I. Una ay incomplete rest. Nung binigay ni Joshua yung land sa kanila, ito hindi lasting rest na gustong ibigay ng Panginoon. Their Canaan was physical, not eternal. Yung pangalawa na ay invincible captain. Like Israel's conquest under Joshua, the Christian life is a spiritual battle. Tayo we fight not for territory, but for truth, yung katotohanan. Not to conquer others, but to conquer self. The battle belongs to the Lord, and He leads His soldiers to victory. At ang pangatlong ay inheritance complete. Yung sinasabi natin na through Joshua, si Jesus secures for His people an inheritance incorruptible. Na kung saan yung binanggit kanina ay our inheritance is not earthly Canaan, but heavenly country where Christ reigns with His people forever. Kanya ang kwento ni Josue ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay teolohiyang kumikilos na nagtuturo sa atin kay Jesus. Napag-aralan natin yung tatlong bagay. Shadow, na sa pamagitan ng teolohiya, pinakita na si Kristo ang katuparan ng lahat ng nasa lumang tipan. Yung pangalawa na punto ay servant. Si Josue bilang pinuno ng Diyos ay larawan ng mas dakilang ministeryo ni Kristo. At yung panghuling punto na salvation, si Jesus ang tunay na Josue, ang nagdadala ng ganap na kapahingahan at mana ng buhay na walang hanggan. Kaya bilang mga tagapagmana ng mga pangako, sumunod tayo sa ating dakilang Josue, si Jesus, hanggang sa kaniyang pag-akay sa atin patungo sa walang hanggang lupain ng kapahingahan. Mga kapatid, gaya ng mga Israelita noon, tayo rin ay nasa paglalakbay patungo sa ating lupang pangako. Maraming hadlang at hamon sa daan.
Ngunit sa ating harapan ay naroon ang ating dakilang Josue, si Jesus, na nangunguna, gumagabay, at nag-aakay sa atin patungo sa walang hanggang kapahingahan. Kaya't ngayon, habang bukas pang pinto ng biyaya, tayo ay muling magtiwala, muling sumunod, at muling magpasyang sumama kay Kristo saan man niya tayo dadalhin. Sapagkat ang kanyang pangako ay tiyak, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sumama ka sa kanya, kapatid, ang tunay na Josue, hanggang sa marating mong lupain ng walang hanggang kapayapaan. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Ganon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay lingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. O Diyos, nang malaman mo ang kahinaan ko, ang mga pagkakamaling nagawa'y dilingid sa'yo. Ako ay nalagay sa di magandang kinabukasan, ngunit di mo pinabayaang mawalay. Salamat sa'yo, Panginoon ko, binigyan mo ng pag-asa ang pusong ito. O kay saya muli ng buhay ko, ang ika'y maging matibay na kanlungan ko. Ngayon ika'y laging aalalay, magsisilbing liwanag sa aking paglalakbay. Nabuksan na ang aking damdamin, na ika'y purihin sa pamamagitan ng awitin. Salamat sa'yo, Panginoon ko, binigyan mo ng pag-asa ang pusong ito. O kay saya muli ng buhay ko, ang ika'y maging matibay na kanlungan ko. Nakahandang suklian ang pag-ibig mo. Dumating man ang maraming kahirapan, alam kong di mo ako iiwanan. Salamat sa'yo, binigyan mo ng pag-asa ang pusong ito. O kay saya muli ng buhay ko, ang ika'y maging matibay na kanlungan.
pag-asa ang puso ito, o kay saya muli ng buhay ko. Ang ika'y maging matibay na kanlungan ko. Ang ika'y maging matibay na kanlungan ko. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, napakabuti niyo sa amin. Ipinamalas at ipinakita niyo, inilarawan niyo ang aming Panginoong Hesus sa buhay ni Josue. Na si Josue ay naging tapat na inyong lingkod ni Moses. Si Josue ay tinapos niya at dinala niya ang mga Israelita sa Kanaan. Ngunit naging pangkaraniwan o kaya'y temporaryo lamang. O salamat sa aming Panginoong Hesus na sa Kanya ay may buhay o eternal rest na ibibigay, na ipinangako na sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon Diyos kay Hesus na aming goel o tagapagligtas, tagatubos ng aming mga kasalanan, nagpapatawad, naglilinis, nagbabago, at nangangako lahat ng mga kanyang gawain ay kanyang tuparin. O Panginoon Diyos, tapos na ang pangangaral o kaya ang taong ito, ganon din Panginoon, natapos ang trimestreng ito, makakitaan o kakitaan nawa ang bawat isa ng pagbabago ng buhay, aangat, mas mataas na antas na buhay Kristiyano o espiritual na lingkod ng aming Panginoong Hesus. Nawa Panginoon, basbasan ang bawat isa sa amin. Ganon din ang mga crew, lahat ng mga nanonood, ganon din nakikinig sa AWR at sa mga ibang mga paraan. Salamat Panginoon Diyos na ganapin ninyo ang aming panalangin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama muli sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Julius Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.